here's a quick demonstration on how to do a bucket pose. As you can see, I am setting up the light. Ayan, medyo hirap ako magbukas ng umbrella dyan. So I'm gonna use a continuous light from Godox. It was an SL150. Para kitang-kita nyo yung hindi ako gumamit ng strobe muna para lang makita sa video kung paano siya gawin. Yan, always naka 100% siya, 5,600 Kelvin yung kanyang settings. Always make sure na malinis yung gagamitin na props, walang edges, kung saan matutusok yung baby, kailangan alam nyo yun, walang talim yung paligid. And kailangan sanitized talaga siya, loob at labas. Sa rattan basket. And I'm telling you, kasha ang baby dyan. I always use that. Next is yung pampabigat para hindi tumaob yung basket. Siyempre, lilinisin mo din siya bago mo ilagay sa loob. To make sure na hindi tataob yung baby, try mong galawin or patumbahin. 5 pounds ang gamit ko kasi usually nasa 2 pounds lang naman ang baby. 2 to 3 pounds. Depende kung malaki yung baby. Then after that, maglalagay ka ng towel or blanket. Yung malambot, yung tipong hindi niya mararamdaman yung nilagay mong food. Next is mga posing tools for newborn. Siyempre, huwag kang maglalagay ng sobrang dami. Lagay mo lang muna yung mga starter na posing pillows mo. And of course, tatakpan mo din yung edge kung saan ilalagay yung hands ng baby. There. Then don't stuff anything. Huwag ka muna magdadagdag ng kahit ano. Make sure lang na stable or sturdy yung bucket, and then you can add additional blanket for aesthetic purposes muna. And once na ilagay mo na yung baby, saka ka lang maglalagay ng additional pillow or support in case gumalaw yung baby sa loob. Yung lalim, malalaman mo yan pag nailagay mo na yung baby, pero usually yan yung recommended na lalim niya. Unless sobrang liit ng baby, magdagdag ka pa sa ilalim ng blanket or towel. Siyempre, imagine lang, live baby siya. So, isusut mo muna siya. Make sure na hindi siya sobrang magagalaw para hindi magising. And then, pose the arms. And chin on hand, dapat, bago mo ilagay siya sa bucket. Make sure na supported yung head tsaka yung face. And syempre, iiyak yan. Sa totoong baby, normal na iiyak siya pag ginaganyan. Pero, magsisettle din siya. So, ayan. Unti-unti akong gumagalaw. Or kailangan malapit ka dun sa bucket, ha? Lumapit lang ako sa camera para makita nyo paano siya i-position. Pero sa live baby, pag may live baby kang hawak, usually nag-jerk siya pag ganyan. So, kailangan mo siyang ihele bago mo siya ilapag. Make sure na tulog siya bago mo siya ilagay sa loob ng basket. Yan. So, kung yung lalim niya ay sobrang taas, sobrang baba, so magbabawas ka ng pillow sa loob or magdadag ka. And then, you can gently position the hands and the head. So, kailangan nakaganyan siya.
nakapatong yung head niya. Tapos, isushoot mo lang siya. Medyo hirap lang kasi akong i-position kasi doll. Di siya live baby. Pero sa pag live baby, madali lang siya kasi flexible pang newborn. Usually, dapat nakaganyan, nakaangat yung ulo. Tapos, hindi mahaharangan yung kanyang neck ng kamay niya para iwas asphyxiation. So, pag pipicturean mo na, kailangan may assistant na magsusupport sa likod or sa head. Then, tatanggalin lang ng assistant like that yung kamay niya. Ang position ng ilaw ay kailangan at least above the head para, ayan, para makikita nyo ba yung position ng light. Para siyang sunlight, tinamaan ng sunlight yung ulo ng bata. So, as you can see, meron siyang contrast pa rin. Hindi siya sobrang bright. Tapos, may kita mo yung triangle dito sa gilid. Parang Rembrandt lighting. So, mas maganda siya tingnan kesa sa flat lighting. Pero kung sobrang dilim pa rin nito, you can add a reflector sa side para lang mag-soften yung shadow. Pero as you can see yan, ganyan lang siya, sa gilid lang at above the head yung ilaw. Same sa strobe, ganyan din ang pwesto na ilaw. Don't shoot or don't take an angle na naka nose up. Yan. Wag. So, kung paano mo tingnan yung baby, dapat ganun yung camera angle. Yan. Like that. So, hindi siya distorted yung mukha niya. Tapos, pleasing tingnan. Especially yung lighting.